Alam ni Aling Juana na ang isang tahanang protektado ay hindi lamang yaong may mga kandadong pinto, kundi yaong tinitirahan ng Diyos. Kaya naman, ngayon ay lumalapit tayo sa Kanya upang hilingin na ingatan niya ang ating tahanan laban sa lahat ng bagay na nagsisikap na pahinain tayo sa loob at labas. Maligayang pagdating sa Devotees of Mama Mary, isang lugar kung saan ang pananampalataya ay nagiging kanlungan, ang panalangin ay nagiging kalasag, at ang bawat pagkikita kay mahal na Birhen ng Lourdes ay muling nagbibigay ng pag-asa sa ating mga puso. Naniniwala tayo rito na ang isang tahanang pinoprotektahan ng panalangin ay higit pa sa mga dingding at pinto. Ito ay isang tahanan kung saan nananahan ang Diyos. Mahal na Birhen, ina na hindi kailanman nag-iiwan, ngayon ay ipinakikilala ko sa iyo ang aking tahanan. Maaaring hindi ito ang pinakamaganda, maaaring simple lamang ang mga dingding, ang mga muebles ay medyo lumana at maliit ang espasyo. Ngunit ito ang lugar kung saan ko inilalagay ang aking ulo sa unan, kung saan ako nagtatago kapag ang lahat ng bagay sa labas ay nagiging mahirap, at kung saan nakatira ang mga taong mahal ko. Kaya naman, inilalagay ko ang address na ito sa ilalim ng iyong balabal upang walang anumang lakas na makapasok, upang walang anumang sumpa ang makapasok sa pintong ito, upang walang anumang negatibong presensya ang makapasok dito. Mahal na Birhen, lakad-lakad ka sa bawat silid, dumaan ka sa sala kung saan maraming mga usapan ang naganap, mabuti man o masama. Pumasok ka sa mga kwarto, kung saan madalas na inaalis ng pagkabalisa ang ating tulog. Dalawin mo ang kusina, kung saan inihahanda natin ang pagkain gamit ang mga bagay na mayroon tayo. At kung mayroong anumang sinabi sa tahanang ito na nagdulot ng bigat, na nagbukas ng daan para sa kasamaan, kanselahin mo ito sa iyong kapangyarihan bilang ina. Ibalik mo ang kapayapaan sa kapaligiran. Naway ang mga masasamang salitang sinabi ay mawala sa pamamagitan ng iyong pag-aaruga. Tignan mo nang may pagmamahal ang mga taong naninirahan dito. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pakikibaka, ugali at kwento. Kung minsan, ang pagsasama-sama ay nakakasakit. Kung minsan ang dapat sanang kanlungan ay nagiging larangan ng digmaan. Ngunit naniniwala kami na sa iyong presensya, ina, kahit ang mga pinakanasirang relasyon ay maaaring maayos. Kaya naman, humihiling kami na kung saan may galit, itanim mo ang pagtitiis. Kung saan may pagwawalang bahala, buhayin mo ang pagmamahal. Kung saan may sama ng loob, simulan mo ang kapatawaran. Protektahan mo, ina, ang mga espiritual na pasukan ng bahay na ito, ang mga pinto, ang mga bintana, ang mga salamin, ang mga gamit. Kung mayroong anumang bagay dito na nagdadala ng negatibong impluensya, anumang bagay na ibinigay na may masamang intensyon, anumang bagay na may espiritual na bigat, ipakita mo ito ng malinaw, bigyan mo kami ng kaalaman, naway ang iyong Espiritu Santo ay magpakita sa amin ng lahat ng bagay na kailangang alisin. Naway ang bawat sulok ng bahay ay maging liwanag, na walang anumang kasamaan ang manatiling nakatago. Ingatan mo rin ang pasukan ng ating pinto, na walang masamang mata, walang sinumang sumpa, walang masamang bisita ang makapasok. Na sa pagtawid sa pasukan na ito, ang lahat ng bagay na salungat sa kapayapaan ay mawalan ng lakas. Naway ang iyong pangalan, Maria, ay nakaukit sa espiritual na paraan sa pintuan na ito. Para bang sinasabi, sa bahay na ito ay mabubuti lamang ang pumapasok. At kung sakaling ang bahay na ito ay naging tanawin na ng mga sakit, matandang away, pagtataksil, pagkawala, kaguluhan sa espiritu, hinihiling namin na dumaan ka gamit ang iyong mga mata sa bawat alaala. Naway ang iyong presensya ay mawala ang mga bagay na nagbubuklod sa amin sa nakaraan. Naway linisin mo ang mga hindi nakikita, na ang dating tanawin ng pagdurusa ay maging isang lugar ng panibagong simula. Kung nais mong ang iyong tahanan ay protektahan ng mahal na Birhen, kung sa tingin mo ay mayroong mali sa kapaligiran, o nais mo lamang italaga ang iyong tahanan sa Diyos, isulat mo ng may pananampalataya sa mga komento. Maria, pumasok ka at protektahan mo ang aking tahanan. Ang kilos na ito ay higit pa sa isang parirala. Ito ay isang espiritual na imbitasyon. Ito ay pagbubukas ng pinto ng iyong tahanan sa presensya ng isang taong hindi kailanman nabigo. At kapag pumasok si Maria, ang kasamaan ay hindi nananatili.
Mahal na Birhen, ngayon ay inilalagay ko sa harap mo ang bawat sulok ng aking tahanan. Hinihiling ko na dumaan ka gamit ang iyong presensya sa lahat ng silid, na parang nagpapala, naglilinis, nagbibigay liwanag. Hawakan mo ang pintuan ng pasukan upang walang kasamaan ang makalampas sa hangganan na ito. Na ang lahat ng masamang enerhiya, lahat ng bisita na puno ng inggit o maling intensyon, ay mawalan ng lakas sa labas pa lamang. Na ang mga pumapasok lamang dito ay yaong mga taong may kapayapaan. Pagpalain mo ang sala kung saan tinatanggap natin ang mga kaibigan, kung saan tayo tumatawa, kung saan tayo nagbabahagi ng mga simpleng sandali na sagrado rin. Kung ang lugar na ito ay minarkahan na ng mga pagtatalo, masasakit na salita o tensyon, linisin mo ito ngayon. Naway maging magaan muli ang hangin, naway ang kapaligiran ay muling magkaroon ng katahimikan, naway ang iyong balabal ay nakalatag sa bawat dingding, na nagdadala ng pagkakaisa at kapayapaan sa lahat ng mga taong dadaan dito. Ilagay mo ang iyong kamay sa kwarto, naway maging lugar ito ng pahinga at hindi ng kawalan ng tulog. Lugar ng katahimikan at hindi ng mga nakakagambalang kaisipan. Kung mayroong taong naghihirap sa mga bangungot, pagkabalisa sa gabi, pagkabalisa bago matulog, takpan mo ang taong iyon ng iyong balabal, Ina. Naway ang gabi ay maging panahon ng paggaling muli. Naway ang katawan ay makapagpahinga. Naway ang isipan ay kumalma. Naway ang kaluluwa ay muling mahanap ang nawalang balanse. Dalawin mo ang kusina, kung saan inihahanda ang pagkain, kung saan nag-uusap habang kumukulo ang tubig o nagluluto ang tinapay. Naway huwag mawalan ng kailangan doon. Naway magkaroon ng kasaganaan kahit na kaunti lamang ang mga pinagkukunang yaman. Naway magkaroon ng pasasalamat sa bawat pagkain. Kung dahil sa anumang dahilan ang bahay na ito ay nahaharap sa mga kahirapan sa pananalapi, kung mayroong kakulangan, kung mayroong takot sa bukas, makiusap ka para sa tulong, Maria. Naway, dumating ang pagkain sa araw-araw at ang kapayapaan ay hindi mawawala kahit sa mga pinakamahirap na araw. Hawakan mo rin ang banyo, isang lugar na mukhang maliit, ngunit kumakatawan sa dignidad. Naway huwag mawalan ng pangunahing pangangailangan, ang tubig, ang kalinisan, ang pag-aalaga sa katawan. Naway ang iyong presensya ay mapansin kahit sa lugar na iyon na nagdadala ng kaayusan kung saan mayroong kaguluhan, kalinisan kung saan mayroong kapabayaan, atensyon kung saan mayroong pagkalimot. Ina, dumaan ka sa mga pasilyo, sa mga panloob na pinto, sa mga bintana, na walang espiritual na siwang ang bukas. Kung mayroong anumang pasukan para sa kasamaan, sa pamamagitan ng mga bagay na may dala, masasamang salita, mga kilos na ginawa, nang may galit, isara mo ito ngayon. Naway ang liwanag ng langit ay maging mas malakas kaysa sa anumang anino. Naway ang proteksyon ay maitatag ng permanente, na sinisira ang lahat ng ikot ng paniniil na nabuo na sa tahanang ito. Protektahan mo ang mga naninirahan dito, ang bawat taong natutulog sa ilalim ng bubong na ito, ang bawat isa na may kanya-kanyang sakit, alitan at paghahanap. Naway magkaroon ng paggalang sa pagitan ng mga naninirahan, na ang pag-uusap ay posible, na ang mga tensyon ay mawawala ng may pagmamahal. Kung mayroong taong dumadaan sa isang mahirap na panahon, kung mayroong isang bata na hindi mapakali, isang kabataan na nasa krisis, isang matanda na walang direksyon, yakapin mo sila ng iyong pagmamahal. Na walang sino man dito ang makaramdam ng pag-iisa, na ang lahat ay makilala bilang pamilya. Kung mayroong anumang lugar sa bahay na ito na may mabigat na pakiramdam, linisin mo, Ina. Kung mayroong espiritual na kaguluhan, kung mayroong patuloy na takot, mga ingay na walang paliwanag, mga hindi mapakaling panaginip, kakaibang presensya, tatakan mo ang bawat silid gamit ang iyong mga mata. Naway ang krus ng iyong anak ay nakaukit sa espiritual na paraan sa bawat dingding. Naway ang bahay na ito ay maging santuwaryo, na maging lugar ng pagpapala at hindi ng pagpapahirap. At kung mayroong mga salitang sumumpa dito, mga away na nagbukas ng mga sugat, mga pangakong ginawa ng may galit, burahin mo ang lahat ng iyon, kanselahin mo ito sa harap ng Diyos. Naway ang nakaraan ay hindi magdikta sa kasalukuyan, na ang kapaligiran ay mabago, na ang bahay na ito ay magkaroon ng panibagong simula sa espiritual na paraan, at na ang lahat ng kasamaan ay mawala ngayon ng walang bakas. Mahal na Birhen,
Alam namin na hindi sapat ang pagsara lamang ng pinto gamit ang susi. Kailangan ding protektahan ang bahay gamit ang panalangin. Kaya naman, hinihiling namin sa iyo, manatili ka rito, manatili ka sa tahanang ito bilang walang hanggang panauhin. Naway ang iyong espiritual na pabango ay kumalat sa bawat espasyo. Naway ang iyong pagmamahal ay maipakita sa mga usapan, sa mga gawain, sa mga katahimikan. At mula ngayon, ang sino mang pumasok sa bahay na ito ay makakaramdam ng kakaiba, isang bagay na hindi nagmumula sa dekorasyon, sa amoy, sa kaayusan, kundi sa langit. Naway madama nila ang kapayapaan, dahil kung saan naninirahan si Maria, ang kasamaan ay hindi nananatili. Mahal na Birhen, nais kong ipakilala sa iyo, hindi lamang ang pisikal na lugar kung saan ako nakatira, kundi ang lahat ng kinakatawan ng tahanang ito. Sapagkat ang isang bahay ay hindi lamang gawa sa mga dingding. Nag-iingat ito ng mga alaala, kwento, pagmamahal, mga hindi nakikitang marka. Taglay nito sa loob ang mga katahimikan at mga salitang sinabi ng may sakit, ang mga taos-pusong tawa at ang mga tensyon na kung minsan ay tumatagal ng maraming araw. Kaya naman hinihiling ko sa iyo, pumasok ka rin sa mga hindi nakikitang bahagi. Pumunta ka ng higit pa sa ibabaw, protektahan mo ang mga hindi nakikita. Ilang tahanan ang mukhang maganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga sigaw, sama ng loob, matatandang galit na hindi pa nalulutas. Ilang pamilya ang nagtititigan sa agahan ng hindi nagsasalita. Ilang mag-asawa ang natutulog sa tabi-tabi, ngunit malayo ang loob. Ilang anak ang lumalaki sa pagitan ng mga saradong pinto, sa pagitan ng mga sirang pangako, sa pagitan ng mga hindi pa naghihilom na away. Maria, pumasok ka sa mga katotohanang ito ng may lambing. Naway ang iyong tahimik na presensya ay makapunta kung saan walang sino man ang nakarating. Naway ang iyong lambing ay matunaw ang lamig ng kapaligiran. Naway ang mga mabibigat na salita ay tumigil. Naway ang pagmamataas ay mawala, na ang mga emosyonal na pader ay magsimulang gumuho. Sapagkat ang isang pinagpalang tahanan ay hindi lamang yaong mayroong krusipiho sa dingding. Ito ay yaong kung saan ang pag-ibig ay nananalo sa takot, kung saan ang pakikinig ay nananalo sa pagmamadali, kung saan ang langit ay may kalayaan na kumilos. Protektahan mo ang mga relasyon sa loob ng tahanang ito. Kung mayroong kasal, naway ito ay mabago. Kung ito ay nasa krisis, naway bumalik ang liwanag. Kung ito ay matatag pa rin, naway ito ay protektahan. Kung mayroong mga magulang at mga anak, naway ang paggalang sa isa't isa ay maibalik. Kung mayroong mga kapatid, naway ang ugnayan ay lumakas. At kung mayroong taong naninirahan dito na mag-isa, naway ang pag-iisa na ito ay hindi maging kalungkutan. Naway ang tahanan ay hindi maging isang lugar ng mabigat na katahimikan, kundi ng panloob na kapayapaan. Mahal na Birhen, ilang beses na sinubukan ng kaaway na kumilos sa maliliit na kilos, sa tono ng boses na nakakasakit, sa pagwawalang bahala na nakakasugat, sa pagkalimot na nagiging pagtanggi. Bisitahin mo ang mga detalye na ito, ina. Linisin mo ang emosyonal na alikabok na naipon sa mga araw. Naway ang tahanang ito ay maging isang lugar ng kanlungan at hindi ng tensyon, lugar ng paggaling at hindi ng pagod. At alagaan mo rin ang mga sinasabi sa loob ng tahanang ito, sapagkat ang mga salita ay may bigat. Kung mayroong mga panlalait, mga paghatol, mga nakakasirang kritisismo na sinabi dito, burahin mo ang mga markang iyon. Kanselahin mo sa harap ng langit ang mga bagay na sinabi ng may galit, ng may kawalan ng kontrol, ng may sama ng loob. Naway ang bibig na nakakasakit ay maging bibig na nagpapala. Naway ang mga pag-uusap ay muling mahanap ang daan ng paggalang, at na ang bawat pariralang sasabihin mula ngayon ay magdadala ng buhay, hindi kamatayan. Ina, pagpalain mo ang mga gamit sa bahay na ito. Kung minsan ay may dala tayong mga bagay na hindi natin napapansin, ngunit mabigat. Mga regalong natanggap na may maling intensyon, mga bagay na may kaugnayan sa mga sakit ng nakaraan, mga bagay na nagdadala ng masasamang alaala. Bigyan mo ng kaalaman ang mga naninirahan dito. Ngayon kung kaya mo, huminto ka sandali, huminga ng dahan-dahan, tumingin sa paligid kung ikaw ay nasa bahay.
O kaya isipin mo ang iyong bahay, ang sala, ang iyong kwarto, ang kusina, ang lugar kung saan ka natutulog. Isipin mo ang mga taong nakatira sa iyo, ang mga masasayang sandali, ang mga mahirap na araw, ang mga hindi nalutas na alitan, ang mga katahimikan na masakit pa rin. Isipin mo ang mga kahilingan na gagawin mo kung si Maria ay kumatok sa iyong pinto ngayon at magsabi, ano ang nais mo para sa tahanang ito? Pumikit ka. Isipin mo si mahal na birhen na pumapasok sa pintuan sa harapan. Wala siyang sinasabi, tumingin lamang siya ng may pagmamahal. Naglalakad ng dahan-dahan. Inilalagay ang kanyang kamay sa bawat dingding, sa bawat pinto, sa bawat kama, at doon nagsisimula ang pagpapala. Ano ang hihilingin mo sa kanya? Kapayapaan, paggaling, pag-uusap, tulong? Makipag-usap kay Maria ngayon sa iyong paraan, nang tahimik man, gamit ang puso, nakikinig siya. At ang lahat ng bagay na sinabi ng may katotohanan sa loob ng isang tahanan, ay kinikinig ng langit ng may pagmamahal. Mahal na Birhen, ngayon ay lumalapit ako sa pinakamalalim na bahagi ng aking tahanan, hindi lamang sa mga dingding at mga gamit, kundi sa mga damdaming naninirahan dito. Ang mga nakaraang kwento sa mga alitan na nag-iwan ng mga marka, ang mga alaalang masakit pa rin sa katahimikan. May mga magagandang tahanan sa labas, ngunit mahina sa loob. Mga kapaligiran na may hitsura ng kapayapaan, ngunit may tensyon sa hangin. At dahil dito, hinihiling ko sa iyo, pumasok ka gamit ang iyong presensya kung saan hindi maabot ng mga mata. Abot mo ang mga sulok kung saan masyadong tahimik, ang mga kwarto na nag-iingat ng kalungkutan, ang mga pasilyo kung saan umiiyak na. Naway ang bawat espasyo ay mabago sa pamamagitan ng iyong pag-aaruga, Ina. Baguhin mo ang mga mabibigat, bigyan mo ng liwanag ang mga madilim, ibalik mo ang gaan kung saan ang gawain ay naging tuyo na. Hawakan mo ang lupa, ang mga bintana, ang mga pinto, ngunit hawakan mo lalo na ang mga puso na naninirahan sa ilalim ng iisang bubong. May mga tahanan kung saan ang mga naninirahan ay hindi na nag-uusap, kung saan ang pag-ibig ay nagtago na, kung saan ang pag-uusap ay nawala na. Sa ilang mga sandali ang naririnig lamang ay mga paninisi, mga sigaw o ang tunog ng malamig na katahimikan. Pumasok ka, Maria, gamit ang iyong espiritu ng pakikipagkasundo. Bigyan mo ng inspirasyon ang mga bagong kilos. Lapitin mo ang mga naglayo, palambutin mo ang mga matigas na puso. Naway ang mga tingin ay muling magtagpo. Naway ang pakikinig ay muling magkaroon ng lugar. Naway ang pagmamahal ay maging natural muli. Ang ilang mga pamilya ay minarkahan ng mga paghihiwalay, ng mga mahirap na desisyon, ng mga sama ng loob na walang paliwanag. Hindi ko hinihiling sa iyo na burahin ang nakaraan, ngunit tulungan mo kaming bigyan ng bagong kahulugan ang mga nangyari. Naway ang sakit ay maging aral. Naway ang mga ugnayan na posible pa ay muling mabuo ng may higit na kapanahunan, pasensya, pananampalataya. Ang mga bagay na hindi na maaaring bumalik ay ibigay mo sa mga kamay ng Diyos. Ngunit ang mga buhay pa, naway ito ay maibalik sa pamamagitan ng iyong paghawak bilang ina. Alagaan mo rin ang mga tahanan kung saan ang kalusugan ay nasira na, kung saan may mga higaan ng sakit, mga gamot sa mesa, mga pagsusuri na ginagawa. Naway ang iyong presensya ay magdala ng kaaliwan. Palakasin mo ang mga nag-aalaga, bigyan mo ng lakas ang mga pagod na, at bigyan mo ng kapayapaan ang mga nahaharap sa paggaling na may takot sa dibdib. Ang bawat araw ng paggaling ay maging isang tahimik na himala. Ang bawat hakbang pasulong, isang sagot na nagmula sa langit. At protektahan mo, Maria, ang mga pasukan at labasan ng bahay na ito, na walang masamang impluwensya ang makalampas sa pintong ito, walang disonestong presensya, walang imbitasyon na nagkukunwaring mabuti. Naway ang mga usapan na gagawin dito ay may katotohanan. Naway ang mga desisyon ay gagawin ng may kaalaman. Naway ang bahay na ito ay maging kanlungan para sa mga pumapasok ng may pagmamahal at kalasag laban sa lahat ng bagay na nagbabanta sa kapayapaan. Nag-aalala rin ako sa espiritual na kapaligiran ng tahanang ito. Kung minsan ay mayroong hindi nakikitang paniniil, isang pagkabalisa na walang dahilan, isang pakiramdam ng bigat sa hangin, at kahit na hindi alam ang dahilan, nararamdaman ito ng kaluluwa. Kaya naman, nananawagan ako sa iyong presensya.
Kung mayroong anumang negatibong presensya, naway ito ay maalis. Kung ang anumang bagay ay may bigat o masamang kwento, naway ito ay maalis. Kung mayroong mga alaala na pumipigil pa rin, naway ito ay makalaya. Sa wakas, mahal na Birhen, hinihiling ko na ang iyong presensya ay madama rito bilang isang magaan na pabango. Hindi sa isang kahangahangang paraan, ngunit sa paraan kung paano ang mga tao ay magkakaroon ng pakikitungo sa panibagong pagtanggap sa pakiramdam ng seguridad na naninirahan sa kapaligiran. Sapagkat kapag ikaw ay pumasok, Maria, ang tahanan ay nagbabago, at kapag ang tahanan ay nagbabago, ang lahat ng nasa paligid ay nagsisimulang mamukadkad. Mahal na Birhen, kahit na pagkatapos ng napakaraming panalangin, may mga bahagi pa rin ng bahay na ito na nangangailangan ng iyong mga mata. Hindi palaging madaling kilalanin ang mga bagay na kailangang baguhin sapagkat ang ugali ay kadalasang nagtatago ng mga bagay na wala sa lugar. Ngunit ngayon, nang may katapatan, ay inilalagay ko sa harap mo ang lahat ng bagay na nagpapalala sa tahanan, mas mabigat, mas mahirap tirahan ng may kapayapaan. Ang ilang mga alitan ay naging gawain na, mga pagtatalo dahil sa anumang dahilan, kawalan ng pasensya sa mga tingin, mga hindi pagkakaunawaan na naipon na nagdudulot ng isang kapaligiran ng kawalan ng seguridad. Kung minsan, walang nakakapansin kung kailan ito nagsimula, ngunit lahat ay nakakaramdam ng mga epekto. Kaya naman, ina, bisitahin mo ang mga puso ng mga naninirahan dito. Pakalmahin mo ang mga emosyon. Alisin mo ang mga sama ng loob na ang bawat isa ay magbigay, makinig ng higit pa, tumugon ng may kaunting katigasan. Sapagkat kapag ang kapaligiran ay gumaganda, ang kalusugan ng kaluluwa ay namumukadkad kasama nito. Hawakan mo ang mga relasyon ng pamilya gamit ang iyong pag-ibig, ang mag-asawa na hindi na nagtititigan gaya ng dati, ang mga anak na sumagot ng may kabastusan at pagkatapos ay nagsisisi ng tahimik, ang mga magulang na kumilos ng may katigasan nang hindi napapansin na nasaktan nila. Maria, pumunta ka bilang tagapamayapa. Ang iyong presensya ay maaaring mawala kahit ang mga bagay na mukhang hindi na mababago. Ang pag-ibig ay maaaring maibalik pa rin. Ang pag-uusap ay maaaring maibalik pa rin. Ngunit naway ito ay magsimula sa isang kilos, ang unang hakbang na ginawa ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Tingnan mo ng may pag-iingat ang mga espasyo na may mga mahirap na alaala. Isang kwarto kung saan mayroong pagkawala, isang sala kung saan mayroong away, isang kusina na naging lugar ng pagbabahagi, ngunit ngayon ay naging gawain na lamang. Naway ang bawat lugar ay maging espasyo ng buhay muli, na ang hangin ay magaan, na ang liwanag ay pumasok ng malaya, na ang maliliit na sandali ay magkaroon ng bagong kahulugan. Ang tahanang pinoprotektahan mo, Maria, ay hindi kailangang maging perpekto, ngunit kailangan itong magkaroon ng kapayapaan. Kung mayroong taong nasa bahay na ito na nakikipaglaban sa bisyo, kalungkutan, depresyon, takpan mo sila ng iyong balabal. Huwag mong hayaang ang anak na ito o anak na babae ay mapag-isa sa kanyang sariling pagdurusa, na maramdaman niya na may pag-asa pa rin kahit na ang lahat ay mukhang maulap. Na ang mga salita ng pagmamahal ay hindi mawawala, na ang panalangin ay makarating kung saan hindi maabot ng yakap. At sa tamang panahon, ang langit ay muling magpaparami ng pagnanais na mabuhay. Nais ko ring ipakilala sa iyo ang mga sandali ng kagalakan, sapagkat ang pagprotekta sa isang tahanan ay hindi lamang ang pag-alis ng kasamaan, kundi ang pag-iingat din ng mga mabubuti. Ang pagtawa sa mesa, ang yakap sa pagtatapos ng araw, ang pasasalamat para sa isa pang umaga, na ang mga simpleng sandaling ito ay hindi mawawala, na walang sino man ang makalimot sa halaga ng pamumuhay ng magkakasama at na ang kaligayahan ay palaging mas malaki kaysa sa anumang kahirapan. Maria, dumaan ka sa mga detalye, sa pagbili ng buwan, sa pag-uusap sa pagitan ng mga kapatid, sa mga desisyon sa pananalapi, sa mga pagbabagong darating pa. Protektahan mo ang mga pangarap ng pamilyang ito. Bigyan mo ng kapayapaan sa mga pagpili. Buksan mo ang mga tamang daan at isara mo ng may katatagan ang lahat ng maling pinto, kahit na yaong mga mukhang mabuti. Sapagkat hindi lahat ng kumikinang ay nagmumula sa Diyos, ngunit ang lahat ng nagmumula sa langit
ay nagdadala ng kapayapaan. At ang kapayapaang iyon ang gusto nating maghari dito sa loob. At ngayon, kung naniniwala kang inaalagaan ng mahal na Birhen ang iyong tahanan, isulat mo ng may pananampalataya sa mga komento. Maria, protektahan mo ang aking tahanan gamit ang iyong pag-ibig. Ang kahilingang ito na ginawa ng may puso ay parang isang senyales sa langit. Dito ay may tahanan, nananas sa mabuhay ng mapayapa. At kapag nakita ni Maria ang pananampalataya sa loob ng isang tahanan, nananatili siya. At kung saan siya nananatili, ang kasamaan ay hindi lumalaban. Mahal na Birhen, sa bahaging ito ng panalangin, bago ang pangwakas na pag-aalay, ipinakikilala ko sa iyo ang lugar kung saan ako nakatira, ang bawat dingding, ang bawat pinto, ang bawat sulok ng aking bahay, sapagkat hindi ko nais lamang ang isang pisikal na espasyo na protektado. Nais ko ang isang tahanan na puno ng kapayapaan, mga pagpapala at ng iyong palaging presensya. Na dito ay hindi lamang mga tao ang naninirahan, kundi pati na rin ang pananampalataya, ang paggalang, ang pagmamahal at ang pag-asa. Hawakan mo, Ina, ang bawat lugar, ang sala kung saan tayo nag-uusap, ang kusina kung saan tayo nagbabahagi ng tinapay, ang kwarto kung saan tayo nagpapahinga, ang banyo kung saan tayo naghahanap ng ginhawa, ang bakuran, ang pasukan, maging ang mga nakalimutang detalye. Iniaalay ko sa iyo ang lahat, na walang espasyo ang maging lugar ng hindi pagkakaunawaan, takot o kaguluhan, na ang lahat ay huminga ng pagkakaisa, na ang lahat ay magsalita ng kapayapaan. Kung mayroong anumang bagay, alaala, salita o impluensya sa tahanang ito na pumipigil sa pag-agos ng biyaya, ipakita mo ito ng may pagmamahal. Bigyan mo ng kaalaman upang malaman kung ano ang hindi angkop. Tapang upang alisin ang mga bagay na hindi nagpapatibay. Karunungan upang mapanatili ang mga bagay na nagpoprotekta. Na walang anumang bagay sa loob ng bahay na ito ang maging dahilan ng kaguluhan sa espiritual o emosyonal. Makiusap ka, Ina, para sa bawat desisyon na ginagawa natin dito, mula sa malalaking hakbang hanggang sa mga pagpili sa araw-araw, sapagkat maraming espiritual na pinto ang nabubuksan o nasasara sa maliliit na kilos sa paraan ng ating pagsasalita, kung paano natin tinatrato ang mga mahal natin, kung paano natin inaayos ang buhay. Turuan mo kaming baguhin ang gawain sa panalangin, na ang bawat kilos sa loob ng bahay na ito ay, higit sa lahat, isang kilos ng pananampalataya. Protektahan mo ang mga naninirahan sa bahay na ito, kahit na hindi lahat ay may pananampalataya, kahit na ang ilan ay lumayo na sa panalangin, sa simbahan, sa pag-asa, na walang sino man ang makaramdam ng sapilitan. Ngunit sa pamamagitan ng iyong presensya ay maramdaman nila ang pagnanais na bumalik, na lumapit, na muling mahanap ang Diyos, kahit na hindi nila alam kung paano. Naway ang iyong liwanag ay kumbinsihin kung saan ang mga salitang pantao ay hindi na makakaya. Ingatan mo rin ang mga pinto at bintana ng bahay na ito, na walang masamang presensya ang makalampas sa ating mga hangganan, na walang nakakasirang salita ang magkaroon ng kapangyarihan, na walang masamang mata ang makahanap ng tirahan, na ang lahat ng kasamaan ay mapigilan sa pasukan, na ang lahat ng espiritu ng pagkakahati, kaguluhan, o hindi pagkakaunawaan ay umalis sa harap ng iyong pangalan. At kung dahil sa anumang dahilan ay mayroong marka na dito sa espiritual, isang bagay na sinabi, ginawa o iniwan, halika, Maria, gamit ang iyong pag-aaruga at linisin mo, dalisin mo, baguhin mo, na ang bahay na ito ay hindi na maging refleksyon ng nakaraan, kundi ang lugar kung saan ang pag-asa ay muling isinisilang. Kung saan ang kapayapaan ay nananatili, kung saan ang langit ay nakakahanap ng pahinga. Takpan mo rin ang mga pinto ng puso ng bawat isa na naninirahan dito. Sapagkat kung minsan ang labanan ay nasa loob, sa mga mabibigat na kaisipan, sa matatandang sama ng loob, sa mga itinatago na sama ng loob. Naway ang iyong pag-ibig ay mapahina ang mga matigas na alaala. Naway ang iyong kapatawaran ay turuan tayong magpatawad, na walang panloob na daloy ang pumipigil sa pag-agos ng biyaya. Mahal na Birhen, naway ang bahay na ito mula ngayon ay maging isang maliit na santuwaryo,
isang lugar kung saan ang kasamaan ay hindi pumapasok, kung saan ang takot ay hindi namamayani, kung saan ang kadiliman ay walang lugar. Naway ang iyong pangalan ay banggitin ng may pagmamahal at na ang iyong presensya ay madama kahit sa mga araw ng katahimikan, na walang sino man dito ang mabubuhay sa labas ng biyaya, na walang kalungkutan ang mananatili ng matagal, na walang espiritual na pag-atake ang makahanap ng kanlungan. Sapagkat sa ilalim ng iyong mga mata, ang bahay na ito ay protektado. Mahal na Birhen, ngayon na tayo ay nakarating sa dulo ng panalangin ito. Hindi lamang natin nais tapusin ang mga salita, nais nating italaga ang isang bagong panahon sa tahanang ito. Naway ang lahat ng bagay na hiniling ng may pananampalataya ay matupad sa anyo ng proteksyon, kapayapaan at mga pagpapala. Na ang bahay na ito ay hindi lamang isang lugar kung saan naninirahan, kundi isang espasyo kung saan naninirahan ang langit. Pagpalain mo ang bawat taong naninirahan dito, ang bawat naninirahan, ang bawat bisita, ang bawat kwentong dumadaan sa mga pintong ito. Na walang sino man dito ang makaramdam ng pag-iisa, na ang lahat ng pagkabalisa ay mahanap ang kaluwagan, na ang bawat pagtatalo ay magbigay daan sa pag-uusap, na ang mga mahirap na araw ay hindi sirain ang mga ugnayan, kundi palakasin ang pagkakaisa. Takpan mo, Maria, ang mga anak na lumalaki sa loob ng tahanang ito, na sila ay protektahan laban sa masasamang impluensya, maling pagpili, mapanganib na mga kaibigan, na sila ay lumaki ng may matatag na mga halaga, ng may paggalang, ng may pag-ibig sa puso, na malaman nila mula pa sa simula na mayroong pangalang nagpoprotekta ang sa iyo, at na kahit na sila ay lumabas sa pintuang ito, dalhin nila ang pananampalatayang itinanim sa loob ng bahay.